Mga clear, may nagpakita na naman. Ha? May nagpakita na naman ng pagiging, ang tawag ni ang original naman daw nito ay ang tatay niya, Bratinella. Actually, ang alam kong tawag ng tatay niya dito, drama queen eh. Oo, tinawag niyang drama queen to. So yung Bratinella, di ko alam, mukhang nadidinig yata ni NBI director sa kanyang ama, sa tatay mismo ni VP Sara, kaya tinawag niya tong Bratinella. Dumating sa Senado si VP Sara. Ito naman nakala ko dumating dito, nandito sa bansa. Ang alam ko, nagbiyahe to. July 16 to 31 ang travel authority nito, mga ka-clear. Natin na, wait lang. Inabi naman eh. Kaya lang, kaya lang mga clear, ang tanong, kailan ba siya umalis? Diba? Kasi bakit nag-report lang sila, ba't nag-report lang sila July 21? Tapos hindi pinaalam dito kung kailan yung alis. So, kailan umalis pala? Diba dapat nakalagay dito yung mga clear? Sa akin lang di ba? Kasi public official ki, vice president, kaya dapat alam mo, nilalagay mo dyan kung kailan ka umalis. Kasi, since pinatotohanan naman nila mga ka-clear, yung travel authority niya lumalabas July 16 to 31. So, July 16 siya umalis. Yan pag uwi niya, lalabas na naman 105% na ang rating niyan sa daming nagawa. Mga ka-clear, kasi, bakit pinakita ko? Sorry. Ito pala. Ayan. Okay. Ito yun. Ayan. Hindi, walang ditong alis, Pero yung TA niya, Travel Authority, July 16. So, let's say, kung umalis siya ng July 21, di lagay niya na umalis. Lagyan ng date. Wala has left for an overseas trip. Wala nilagay kung kailan umalis. Diba? Yan. Kaya, ngayon, sabi dito, ito mga pakita ko, yung binabasa ko kanina, yan Pag uwi niyan, lalabas na naman sa survey, 105% na rating niya sa dami ng nagawa. Diba? Enjoy a world tour. Pa-travel na lang yan, wala nagagawa, pero taas pa rin ang rating. Mga clear, kasi parang na-realize ko, sana, ayoko naman sabihin mali ako, ayoko naman sabihin tama ako, basta ito lang yung analysis ko. Nung lumapit-lapit na po ang impeachment ni VP Sara, dumami ang tawag ito, ang nagsasagwa ng survey. Tapos lahat siya yung mataas. Parang linggo-linggo. Tapos ang nine-negative lagi, ang Pangulo na nagtatrabaho. Diba? So parang, gano'n na ba yung mga Pilipino na ang gusto talaga naglalakwatsa lang? Yun yung tanong eh. So mas maganda ba na lahat na baka ano mo maging model ito, si VP Sara na naglalakwatsa. Tapos lahat na ng public official maglakwatsa kasi tataas pala ang iyong survey, ang rating mo, pag naglalakwatsa ka. Ang problema kasi commissioned. Bayad. Wala, nakalagay naman sa SWSA, commission sila eh. Diba? Sino nagbayad? Kaninong consultancy firm yun? Sino pinangangalagaan nila? Diba? Ba't naman sila magpapasurvey? Anong purpose, diba? Pumabor ba doon sa nagbayad sa survey? Yung gusto nila? Kaya inilabas? Sabi nga, may natanong ako, yung question, kadalasan ng iba, yung talagang papabor doon sa tao. Yung iba, pero hindi ko naman lahat sinasabi laki nito Hindi naman lahat. Yung, siguro yung bayad lang, na commission. And, parang, mamahanap sila ng tao na maaari talagang alam nila na pabor doon. Diba? Na ma-manipulate. Mga clear, sabi ko nga sa inyo, merong balita. Isang survey, firm. Na kung makikita nyo sa Wikipedia, lumalabas na Duterte propagandist. Di umano, nabili to ni Bongo. Sana pasinungalingan nila. Balita lang naman yun. Ako sabi ko, no personal knowledge. Balita lang. Ayoko mag-intriga. Kaya sinasabi ko sa inyo, na nadidinig lang. Na kaya pag lumalabas sa survey doon, mata si Bongo. Okay. Anyway, dito na tayo sa catering. Sa maluhong catering na to, mga ka-clear. Go. Let's go. Akala ko nung nakita ko to na sa bansa sa
VP Sara, yung pala, nung dati pa pala. Sara ilang oras bago mag-umpisa ang ikalawang araw ng kanyang impeachment trial noong July 7. Sabi ni Attorney Michael Powa, binibisita lang sila ng bise para sa unang araw ng pagsasalang ng unang testigo ng prosekusyon para sa reklamo laban sa kanya kaugnay ng pagbabanta niya umano sa buhay ng first couple at nooy House Speaker Martin Romualdez. Yes, that is meeting, but she's only here to have a meeting with us. So she will not be attending the trial. Yan pa talaga nakipag-meeting, di ba? Kung meeting lang naman, pwede naman Zoom, paturo siya mag-computer, phone. Pero dyan pa talaga. Alam niyo naman, sabi nga ni dating Pangulong Duterte, mga kaklir, hindi tayo sabi nito ha, si Sara Duterte ay isang drama queen. Ha? Okay, sige. Baka sabihin magsisinungaling na naman tayo eh. Sabihin nila na, wala akong ebidensya eh. Tapos sabi naman niya sa tatay niya, best actor. Yan mga kaklir, hindi sa atin galing yan. Kasi baka sabihin, ini-invento ko eh. Ayan o. Duterte calls daughter drama queen. You know, kailan yan? 2016. Duterte marks daughter for saying she was RAPED. Di ba? Minak niya pa, sinungaling daw, drama queen. Di ba? Yan totoo, drama queen yan. Paano pala to? Senator Robin Padilla, tatay na mismo, nagsabi na nagsisinungaling si VP Sara dito. Paano na to? Pwede ba natin i-conclude na si VP Sara talaga ay sinungaling base sa kanyang ama? Senator Robin? Yes or no? Yes or no lang. Walang explanation. Yes or no? Dare natin si Senator Robin Padilla sagutin ito. Tatay mismo ni VP Sara nagsabi na nagsisinungaling siya. Kasi di naman siya na RAPED. Hindi siya na RAPE. Kaya tinawag siyang drama queen. Dare natin. Will you consider VP Sara na liar? Diba? Anyway, dito tayo. Yeah. Para lang clear tayo. Sa nakuhang dokumento ng Billionaire News Channel, sa araw ding yun, natanggap ng Office of the Senate President ang liham na pirmado ni VP Sara. Naka-address ito kay SP Win Gatchalian. Pirmado ito na bise at may selyo ng tanggapan ng OVP. Laman ng liham ang tatlong kahilingan. Una, pinag-iiyak ng VP na ang lahat ng pagkain at maiinom para sa defense team, support staff. Kaya na, gugulan ako. Ayan. All food and beverage intended for the members of the defense team, support staff, and witnesses shall be served exclusively in their designated holding room. Okay? Nag-uutos siya talaga, ha? Nauutusan niya ang Senate President. Tandaan natin na may separation of powers siya, na. Pero inuutusan niya. Shall. At kanilang mga testigo ay exclusive lang na isa-serve sa nakatakda nilang holding room para matiyak ang seguridad lahat ng to address legitimate security concerns and to provide the necessary level of assurance to all concerned personnel and witnesses. All food and beverage shall be sourced, prepared, and served exclusively by the OVP's accredited caterer. So meron silang exclusive food caterer. Meron. Exclusive lang sa lahat ng kanilang team. Okay, ha? Pagkain at inumin ay dapat magmumula lang sa accredited na caterer ng Office of the Vice President. At pangatlong hiling, Ito. sagutin ng Senado. As these arrangements are required solely in connection with these proceedings, the OVP respectfully requests that the Senate shoulder the reasonable cost of food and beverage catering services for the defense team, support staff, and witnesses. Mga ibang klase, ibang level. Ibang level. Dapat special sila. Ano to feeling nila? Lalasunin sila? Feeling nila lalasunin sila? Kung feeling nyo lalasunin kayo, di ba bring your own baon? Di ba? Bring your own baon. But you have to pay for that. Dito hindi. Meron kaming accredited caterer. Ito ay exclusive para sa mga OVP, sa team, sa defense, and sa amin lang. Pero kayo magbayad, ha? Diba? Parang kasalanan ng Senado. Diba? Parang kasi pinaparusahan niya yung Senado. Parang kasalanan ng Senado na may impeachment trial, mga ka-clear. Parang parusa ito. Kayo naman nagtatrial dyan eh. Di pa kainin niyo yung team namin. Ayaw namin ng pagkain nyo. Dapat yung pagkain na kami ang pipili. Pero, bayaran nyo. Kasi
Kasalanan nyo naman, parang ganun. Kasi kasalanan nyo naman kung ba't nandiyan sila eh. Di ba mga ka-clear? In the first place, kung wala ka namang issue, at nasagot mo lahat, pati yung COA, wala namang impeachment trial eh. Parang yung ibinibintang nila kay Pangulong Marcos Jr. kung bakit napunta si dating Pangulong Duterte sa ICC. In the first place, mga ka-clear, kung wala naman nagsampan ng kaso noong 2017, wala pa si Pangulong Marcos Jr. Wala namang kaso sa ICC, di ba? Kung wala namang ginawang patayan, at umamin ng pagpatay si dating Pangulong Duterte, wala namang magiging kaso sa ICC. So ngayon, nagbe-blame sila lagi, samantalang sila naman yung nag-start gumawa ng mali. Ito, mga ka-clear, tingnan nyo. Delikado kami, baka kami lasunin. So kailangan namin ma-secure ang aming seguridad. Kukuha kami ng accredited caterer namin. Ito ay exclusive lang sa grupo namin, sa team namin. Sa exclusive na holding room para sa amin. Pero Senado, kayo magbayad nito. Ano, Bratinela ba talaga? Hindi ko alam kung paano ba ito maging leader? I mean, paano ito pang maging presidente? Lahat ng luho, mga ka-clear, hindi ito mapipigil. Pag gusto lumabas at magbiyahe, hindi nyo mapipigil yan. Sasabihin lang yan, personal trip ko to eh. Umaandar naman yung opisina. Ayun ako sabi dito, mga ka-clear. Umaandar naman yung opisina eh. Ha? Umaandar naman yung OVP. So it means, kahit wala pala siya, hindi siya importante kasi umaandar. Yan o. The Office of the Vice President remains fully prepared and operational with its disaster response mechanisms in place in times of emergencies. The OVP will also continue the implementation of its programs and projects carried out through its 10 satellite offices nationwide. So, mga clear, kaya hindi nakakapagtaka nung sinabi ni Robin Padilla na kaya niya maging Vice President. Kasi tinutularan lang niya si VP na naglalakwatsa lang. At kaya naman. Kasi sabi ni Senator Robin Padilla sa interview, spare tire lang naman ng VP eh. So kaya niya maging VP. Eh ito ba naman yung nakikita niya, talagang kakayanin niya yan. Kung magbabakasyon lang. Oh, di ba? Mga ka-clear? So lumalabas talaga dito, mga ka-imagine nyo, paggagastusin ang taong bayan. Samantalang meron talaga nagkikater dyan para hindi magutom ibang tao. Pero sa kanila dapat, special. Additional funds. Ganyan sila siguro mag-isip. Ganyan siguro si VP Sara. Kaya pag hinanapan ng pera, wala. Diba? Tuloy tayo. 2 araw makalipas ang pagbisita ni VP sa kanyang team sa Senado, dumating ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Zulaika Lopez para makipagpulong kay Senate Secretary Renato Bantu. Purely administrative, ilang daw ba ang guest na pwede silang, ilang seats ang pwede ma-allocate na Senate sa guest VS, if taking being the deputy or a holding maker, I'm curious. Sa naturang panayam, hindi na nabanggit ni Atty. Bantu kung naaprubahan ang mga kahilingan ng Vice President. Wala pa ring tugon si SP Win kung inaprubahan niya ang hiling ng VP na huhugutin mula sa budget ng Senado ang catering ng defense team para sa agenda. Bakit naman? Bakit? Takot ba si Senator Sherwin? Sa banta ni VP Sara na bayaran nyo yan? Ba't nyo hugutin sa budget nyo? Eh, luho nila yun eh. Luho nila yun. Sila gumastos. Di ba? Sila gumastos. Luho nila yun. Wala silang tiwala sa Senado. Imagine mo mga kapatid. Wala silang tiwala dyan sa Senado, sa food ng Senado. Tapos, pag kayo nagbayad, alam niyo yun, ang ibig sabihin nun, parang pinatotohanan niyo yung sinabi nila. Na hindi kayo dapat pagtiwalaan pagdating sa pagkain. So, kung ayaw nila ng pagkain nyo, di hayaan nyo sila pumili ng pagkain nila, pero hindi dapat sagutin to ng Senado. Well, anyway, ayoko naman makialam. Sarili ko lang naman yun. Ano ba naman ang say ko sa Senado? Hindi tayo dyan, hindi tayo miyembro. Ordinaryong, ordinaryong reaction. Reaksyon ng isang ordinaryong Pilipino na nagbabayad ng tax. Yan, ganun lang. Di ba? Libre. Di ba? Ang hayang buhay. Mga pinakita ko lang sa inyo, totoo ba yung pagiging bratinela niya? Tusa ng Senado. VP pa lang yan, VP pa lang yan.